Una po sa ating mga balita, isinumita na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang unang interim report at rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Ito ay kaugnay sa mga posibleng may pananagutan sa palpak na flood control project sa Oriental Mindoro, kung saan kabilang dito ay si dating Ako Bicol Party List Zaldico at ilang opisyal ng DPWH. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Batay sa mga dokumento inendorso ng DPWH at sa isinagawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at Oriental Mindoro Governor Hermelito Lolor, napag-alamang hindi umaayos sa itinakdang disenyo ang mga steel sheet pile sa road dike ng mag-asawang Tubig River. Ang ginamit po nila ay 3 meters lang po, imbis na ayon sa design ay 12 metro. Ang discrepancy po nito ay potensyal makakaresulta sa estimated loss worth 63 million pesos. Nabatid din ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagkakaroon ng deficiency sa mga dokumento sa progress billings ng proyekto. Ilang bayad ang naaprubahan sa kabila ng kawalan ng kompletong records at paulit-ulit umunong ginamit ang mga magkakaparehong litrato bilang ebidensya para sa magkakaibang bayad. Ito umano ay maaaring sumasalamin sa pagkukulang sa project verification. Questionable rin umano ang certifications na inilabas ng ilang opisyal ng DPWH na nagpapatunay na nasunod ang mga specifications at workmanship ng proyekto. Iniuugnay naman ng contractor ng proyekto na SunWest Incorporated kay resigned Congressman Elizalde Zaldico na dating chairperson ng House Committee on Appropriations. Bagamat iginiit ni Ko na na-divest niya ang kanyang interes sa kumpanya, may mga ulat na maaari pa rin siyang may beneficial ownership. Binigyan din ng ICI na kinakailangan pa ng karagdagang ebidensya upang matiyak ang anumang ugnayan sa pagitan ni Ko at ng SunWest Incorporated. Hinikayat ng ICI ang ombudsman ng tukuyin kung may nilabag na batas si Ko at ang 17 pang individual. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Magsusumite ang ICI ng karagdagang ebidensya sa loob ng 15 araw. Binigyan din ng ICI na ang pagtukoy ng pananagutan ay nananatiling nasa kamay ng kinaukulang ahensya. Layunin ng interim report nito na tumulong sa pagtiyak ng pananagutan sa infrastructure projects at mapangalagaan ng integridad ng pondo ng bayan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.